Hey guys, it's me again, and today, let's talk about that thing called being single. Yeah, this is gonna be a little bit of a rant, so without further ado, let's begin. Why are you still single? Let's see. If we knew exactly why we are still single after all these years, don't you think that we would have done something about it by now? Nagtatanong-tanong ka ng question na parang, bakit ka pa rin single? Eh kung alam namin yung rason, sa tingin mo hindi namin ginawan ng paraan, di ba? Kasi nga pinapamukha nyo na nga na single kami, sa tingin ninyo hindi namin babaguhin yun. Magtatanong na nga lang, di pa ayus-ayusin. Hindi ba nakakalungkot maging single? I have my classmates, my schoolmates, my batchmates from elementary, high school, college, my super duper close friends, my close friends, those friends that you have but you only talk to them from time to time because you don't really see each other that much, my online friends, my family, and I have me. So, no, it does not get lonely. Hindi ako nalulungkot na maging single, just so you know. Okay lang kaming mga single, okay? Hindi kami nalulungkot. Well, nalulungkot kami pag may rason na malungkot ka, ganyan. Pero kung yung pagiging single mismo, hindi namin yon kinalulungkotan, okay? Bakit ikaw, nung pinanganak ka, may jowa ka na ba? At binabase mo sa kanya yung kaligayahan mo? Di naman, di ba? Wala naman, di ba? Wala. Hala siya. Pero may mga manliligo ka naman, di ba? Pero may mga nililigawan ka naman, di ba? Ha? Wala? As in, zero? Nada? Ganon? Now, eto, hindi naman siya masyadong masaklap, you know, kasi parang yung intention naman nung nagtatanong, parang like, we? As in, wala nagliligaw sa'yo? Ganto mo kaya? Ba't wala? Parang ganon, di ba? Or like, wala ka nililigawan? Bakit? Eh, ang pogi mo nga eh. Di ba? Parang ganon yung intention eh. Parang dun yung meaning or like, papunta doon yung meaning nung sinasabi. Pero kasi, minsan, nakaka-down pa rin. Alam mo yon yung tipo na like, wala ka na ngang nililigawan, or wala na ngang nanliligaw sa'yo. Tapos tatanungin pa nila kung bakit wala. Masakit na ngang isipin, bes. Nasa 7 billion na tao dito sa mundo. Wala ni isa yung nagkakagusto sa'yo. Or yung mutual yung feelings sa'yo. Tapos tatanungin ka pa, ha? Ng mga tao sa paligid mo. Uulit-ulitin pa kung bakit wala. Kasi parang alam nyo na nga na wala, diba? Tapos ipapamukha nyo pa. Yan eh, ganyan kayo eh. Porket in a relationship eh. Porket maraming manliligaw, maraming nililigawan eh. Pwede kayo na! Friendly ka kasi masyado, kaya free na friendzone ka nila eh. So, bawal makipagkaibigan? Eh, di ba doon naman dapat yung simula nun, di ba? Yung parang nagkakilala kayo, ganyan. Tapos getting to know each other. And then, magiging friends kayo. And then, close friends. And then, madedevelop yung feelings ninyo. So, magiging more than friends, ganon. Most likely naman kasi kung kaibigan mo, di ba? Lagi mong kasama. Yan, lagi mong ka-text. Lagi mong ka-chat. Lagi mong katawag. Yan, lagi mong ka-hangout, ganon. Eh, bakit kasalanan ba namin kung naging friendly kami? Pero secretly hoping and praying na someday magiging more than friends kami. Pero hindi naman kami yung pinili. Kasi nakikipag-friends lang pala sila kasi friend mo rin yung taong gusto nila. Iba yung intention ko eh. Iba rin pala yung intention niya. Kasalanan ko ba yun? Huh? Hindi ko na kasalanan yun. Sorry naman sa pagiging Miss Congeniality or Mr. Congeniality. Siguro pa-hard to get ka kasi. Anong gusto mong gawin ko? Ha? Rumampa sa may kalsada? Sa may mall? Sa eskwelahan o kahit sa public place pa dyan? Tapos maglagay ng karatula na nagsasabing, hey, looking for a jowa, apply na! Ganon? Ninitian ka lang, hahayaan mo ng manligaw? Nagpakita lang ng abs, sasagutin mo na? Sinabihan ka lang ng napakagandang tula na akala mo sinulat niya pero ginugel niya lang pala, makikipagtanan ka na?
Binigyan ka lang ng teddy bear, forever mo na? Nilibre ka lang manood ng sine, papakasalan mo na? Sinabihan ka lang na maganda ka o sinabi lang sa'yo na pogi ka, baby mo na? Nilibre ka lang ng one-piece chicken joy with extra rice upgrade to pineapple juice, ibibigay mo na yung kaluluwa mo sa kanya? Diba? Siyempre, hindi naman ganun kasi kadali yun, bes. Lahat naman ng tao kaya namang gawin yung mga yun eh. Ang point doon, kung hanggang kailan nila kayang gawin para i-prove sa'yo na mahal ka talaga at gusto ka talaga nilang maging jowa. I mean, like, hindi ko naman sinasabi na umabot ka pa ng 5 to 10 years na manligaw bago kita sagutin. Or dapat umakyat ka pa ng Mount Everest, tapos mag-swimming sa Pacific Ocean, kumain ng buhay na manok, maglakad sa apoy, o pinturahan yung isang buong building na gaya doon sa Boysen na commercial para lang sagutin kita. Hindi naman ganun. Pero mag-effort ka naman, di ba? Hindi naman yung basta-basta lang, like parang pwede mo manligaw. Tapos, tayo na, sure. Hindi ka ba natatakot na tumandang mag-isa? Okay, so here it is. For the record, just so you know, FYI, ayan, para alam nyo na nga. On behalf of all the single people out there, sasagutin ko na tong question na to. Siyempre naman, bes, natatakot rin naman kami. We all want to love and be loved at the same time. So, siyempre, naiisip din namin yun. Paano kung wala na talagang manligaw? Paano kung wala na talagang maligawan? Paano kung wala na talagang mahuhulog sa amin? Paano na kung hindi na ako ikakasal? E di hindi ko na makakanta yung kasama kang tumanda. I wanna grow old with you. Say you won't let go. Together forever. Forevermore. For all of my life. Diba? Lalo na pag ganitong month, kahit sa ang sulok ng mundo ka pa pumunta, ang makikita mo lang, ayan, yung mga lovey-dovey na mga tao na nagde-date dyan, holding hands while walking, akbay-akbay, nagkikiss, ganyan. Yung pupunta ka sa mall, ang dami makikita mga babae na may mga bouquet, ganyan, or like may mga balloon effect pa, diba? Lalo na pag nakikita namin yung mga yon, talaga naiisip din namin yung mga yan. Pero naman kasi, on our own time na nga, pag mag-isa lang kami, naiisip na nga namin yan. Pati ba naman pagkasama yung ibang mga tao, ipapaalala nyo pa yan, di ba? Minsan naman nakakalimutan rin namin na single kami. Di na namin naaalala na single kami, na walang nag-good morning, good night text, yung nagtatanong kung kumain ka na ba o hindi pa, ganon. Minsan nakakalimutan din namin yun. Pero ipapaalala nyo pa, ha? Sa pagtanong-tanong ng mga question na ganyan. Sama naman ugali. Gusto mo, ilakad na lang kita dun sa kakilala ko? Single din siya. Eh, ba't di na lang kasi kayo ng best friend mo? Oy! Okay, fine. I'd be a liar if I told you na etong mga sinasabi nilang to, negative all the way. Hindi naman. Parang like, maganda naman yung purpose diba? Nakikita mo naman yung intention nila. Parang, gusto namang mapabuti ka, ganyan. Gustong maging in a relationship ka na nga. Gusto ka nilang kunin sa mundo ng mga single, ganyan. Pero paano ba naman kasi, bes? Kadalasan, awkward, weird, at mas lalong nakakasakit lang naman ng damdamin. Irereto ka nila dun sa kakilala nila. Siyempre, awkward na nga yung first encounter ninyo. Yung parang, hi, ako yung nirereto nila sa'yo. Ano yung sinabi nila sa'yo? Sinabi ba nilang desperada ako? Naghahanap na talaga ako? Na-tiktak na ako? Ano? Sabihin mo lang. Diba? Parang ganun yung peg ganun yung feels, ganyan. Tapos syempre, bes, wala namang 100% guarantee na magugustuhan ka rin ng tao na nireto nila sa'yo. Diba? Mas nakakahiya yun Single ka. Pinaasa ka na may ipapakilala sa'yo na magiging forever mo. Tapos sa kahuli-hulihan din pala, hindi rin magiging kayo. Hindi ka pala niya type. Napilitan lang pala siya. O, diba? Diba? Mas nakakasakit yun, bes, kaysa sa maging single na lang. Or di naman kaya dun sa best friend mo nga. O kung babae ka, may boy best friend ka. Kung lalaki ka naman, may girl best friend ka. O, tapos sasabihin, ay, kayo na lang kaya. Bagay kaya kayo. Kilig sila. Ganyan. O, diba? So, syempre, dahil mag-best friend nga kayo, ayan, sasabay-sabayan mo like, oo nga kasi, ba't di ka kaya manligaw? Ganon, Tapos siya naman, ikaw naman kasi hindi ka nagpapaligaw. Yung mga
ganong galawan, di ba? So, syempre, kikilig-kiligin ka naman kasi nga, nakikiride din yung best friend mo. Oh, tas paano kung nahulog na talaga kami dun sa best friend namin? Tas yung best friend pala namin, hindi rin pala ganun yung na-feel. Hindi pala mutual yung feelings. Nakikisakay na lang pala siya sa trip ng barkada. Kasi natutuwa yung mga kabarkada mo, di ba? Paano kung ganun, ha? Inisip nyo ba yon? Inisip nyo ba kung ano yung mararamdaman namin? Hindi. Hindi nyo kasi iniisip. Kasi iniisip nyo lang yung sarili ninyo. Ha? Iwan nyo na lang kami mga single. Huwag nyo na lang kami pakialaman. Meron yan. Baka andyan lang siya pero nahihiyang magtapat sa'yo. Naman. Diba parang like, nakakadaba ng puso, yan, ang sarap isipin na meron nga. Pero, ang masasabi ko lang dun sa mga taong in a relationship or like maraming manliligaw or maraming nililigawan na sinasabi tong, you know, message na to sa mga single friends nila. Dapat, ha? Sigurado kayo na meron talagang ganyan. Yung tipong kilala nyo at alam ninyo na may taong umaaligid-aligid pero nahihiya lang magtapat, ha? Yung totoong tao, ha? Kasi, kung eto, parang like assumption nyo lang, parang like inassume nyo lang na meron nga pero wala naman talaga kayong kakilala na ganon, wag nyo na nang sabihin sa mga single na friends ninyo. Kasi alam nyo ba kung anong nagiging epekto niyan sa utak namin, ha? Eto, ha? Sasabihin ko sa inyo. Imagine mo to. Oh, sinabihan mo yung friend mo na single ng ganyan. Oh, di syempre mapapaisip siya, di ba? Yung tipo na like, oh, meron daw umaaligid, pero nahihiyang magtapat. Syempre, iisipin niya dun sa mga group of friends niya, di ba? Titignan niya na sila, iisa-isahin. Tapos, kung may ginawa yung tao na yon na kahit napakakatiting, super simple, pero slightly sweet. Yung tipong papuntang sweet pa lang, pero hindi naman siya masyadong sweet, ganon. Yung tipong lalabas yung friend mo, tapos pinagbuksan siya ng pinto. Oh, iisipin niya na, dahil nga sinabi mo na may umaaligid-aligid lang dyan, nahihiyang magtapat, syempre iisipin niya na, oh my gosh, may ginawa tong sweet para sa akin. Eto siguro yung may type sa akin. In fairness, okay din naman siya, cute din naman siya. Pwede. So, unti-unti lalapitan niya na yung tao na yon, di ba? Kasi parang nafo-fall na nga siya. Kasi parang iniisip niya na nga, eto na talaga siya. Hindi na ako magiging single. Magiging na relationship na ako. Hindi na nila ako totoksohin. Ganyan. Only to find out na ganun lang pala talaga yung tao. Very sweet, very maalagain, kahit sa kanino, kahit friend lang niya. Nakita niyo yung nagiging epekto sa utak ng mga single? Ha? Ng mga katagang sinabi ninyo? So, the next time na sabihin niyo yan, siguraduhin yung totoo, ha? Huwag kayong paasa! Huwag mo kasi siyang hanapin. Kusa siyang darating sa'yo. Well, yeah, I guess maganda rin naman siya na advice, diba? Parang like, hindi mo naman kasi kailangang hanapin yung love, you know, you have to let love find its way to you. Love comes when you least expect it. Gaya nga ng sinasabi nila, ganyan. Pero alam mo kasi ano yung nakakainis or like saklap dito sa message or advice na to. Eh, nanggagaling naman to dun sa mga taong ilang taon nang taken eh. Oh, kung hindi naman, kung babae ka naman, nanggagaling to dun sa mga super beautiful friends mo. Ha? Or kung lalaki ka naman, dun sa mga super pogi na friends mo. Diba? Yung mga tao na hindi problema kung sino yung liligawan nila. Kung sino yung mga manliligaw sa kanila. Kasi hindi sila nauubusan. Habulin nga sila eh. Crush ng bayan ang level. Siyempre, sa kanila, hindi naman kasi problema yun eh. Wala silang problema na maghintay. Kaya madali nyo lang sabihin yung mga katagang yan. Ha? So ano, habang buhay na lang kami maghihintay, ganon? Pinapaasan nyo lang kami. Kahit na alam nyo naman na kayo naman yung hahabulin ng mga tao. Si Raul. Huwag ka kasing choosy. Excuse me? So, do you mean to tell me na kahit sino na lang dyan, pwede? Basta may matawag lang ako na jowa, ganon? Yeah.
Diba? I mean, come on, hindi naman yata pwede na like, kahit sino na lang dyan, basta may masabi ka lang na, this is my girlfriend, or like, hey, this is my boyfriend, ganyan. Like, why would you enter into a relationship na like, just for the sake of entering into a relationship or claiming that you are in a relationship, diba? Eto lang to be honest, I don't think there's anything wrong with being choosy. Hindi yung basta-basta lang na, ay, gusto ko yung guwapo, tsaka may abs, you know, tsaka medyo may muscles, ganon. Or like, kung lalaki ka naman, ay, gusto ko yung maganda, tsaka yung medyo malaki yung boobs, tsaka malaki yung butt, ganon, di ba? Yung sexy, ganon. Magbabago rin lang naman lahat ng itsura natin in the future Pero ang hindi magbabago, kung matalino ba siya, maalalahanin ba siya, matino ba siyang tao, seryoso ba siya sa'yo, kaya niya bang makisakay sa mga trip mo, kaya niya bang makihalubilo sa'yo ng mga friends mo, siya ba yung tipo na tao na kaya mong pakasalan, siya ba yung tipo ng tao na magiging proud kang ipakilala sa parents mo, siya ba yung tipo ng tao na kaya mong ipagmalaki sa mundo, diba? Dapat naman kasi isipin mo yung mga yun Kasi I don't know about you guys pero ako kasi, when I look for like a jowa material, ganyan, or like, prospect ko sa mga jowa, hindi yung basta-basta lang na like, basta kahit sino na dyan, basta may jowa ako, di ba? In a relationship, ganyan. Ang iniisip ko kasi, I look into the future agad-agad. Alam ko parang like, it's too early, ganyan, tapos jowa lang naman yung pinag-uusapan dito, pero isipin mo, what if kung hindi na talaga kayo maghiwalay? Or dahil taken ka na nga nun, yung mas karapat dapat para sa'yo, wala. Nakijowa na rin sa iba. Diba? Tapos sa huli, magsisisi ka lang din. Diba? I think relationships should be taken seriously, ganyan. So, I don't think there's anything wrong with trying to choose like the best na para sa'yo, ganyan. Kasi diba, alam naman nating lahat kung ano yung deserve natin Sa mga gamit na nga lang na binibili natin damit. Bakit pag nakita mo na ba agad, yun na lang? Diba? Hindi naman. Maghahanap ka pa nung parang mas better, yung mas suitable, ganyan. Kasi parang mas bagay sa'yo. Gamit pa lang yan Paano na kaya kung tao, diba? Yung tao makakasama mo lagi, makakausap, pag-e-effortan mo, ganyan. Kaya I believe na hindi nyo dapat sinasabi na wag maging choosy. Isip-isip rin, pang my time. So there you have it, guys. Those are the top 10 things that single people are tired of hearing. So, ayan nga, medyo nag-rant ako dito sa top 10 list na to. Pero kasi, you know, these are the things that people have been saying to me and like my fellow na like single na mga tao, lalo na pag like group kayo na nag-uusap, ganyan, then nakahilera lahat ng mga single or nagkataon na magkakatabi lahat ng mga single na tao, ayan, eto yung mga usual na questions, eto yung mga usual na advice, eto yung typical na nagiging topic, ganyan, yung tipo na like, hindi pa tayo pwedeng mag-usap sa sitwasyon ng Pilipinas, or like, anong masasabi nyo sa Reproductive Health Bill, Anti-Discrimination Act, ganyan. Hindi pa pwedeng yun yung mga pag-usapan natin, hindi yung lack of love life namin. Or syempre, hindi naman natin naiiwasan na meron yung mga single na tao na nag-worry or like nagko-complain kung bakit sila single, ganyan. Pero hindi lahat naman ng tao ganun Hindi naman lahat ng tao binibig deal yung pagiging single, di ba? So please lang, you know, if you are someone who is attractive, or who is in a relationship, or yung may ka-MU man dyan, or basta hindi nyo problema yung love life nyo, ganyan. Please, please, please wag yung gawing big deal yung pagiging single namin. Please cut single people some slack, okay? Stop talking about how we are so single, how it is better to be in a relationship, how yada, yada, yada. Okay? I mean, yeah, sometimes we get it. Siguro concerned lang talaga yung ibang tao, kaya nasasabi yung mga bagay na to. Pero kung talagang concerned kayo, hindi nyo siya paulit-ulit na sasabihin, you know, once is enough, okay na yan. Like, mag-update kayo mga like every other month, ganun. Hindi yung every single time na mag-uusap kayo, i-open up ninyo dun sa pagiging single nila. Ha? Okay? Ha? Please. Kaawaan nyo naman kami. Single na nga kami. Ipapamukha nyo pa. Tama na. So, yeah, sa lahat ng single people dyan, nasabi ko na lahat ng mga hinanakit natin, you're welcome.
So that's it. If you guys like this video, don't forget to give it a thumbs up. If you haven't subscribed to my YouTube channel yet, it's not too late. Just click on the subscribe button down below. And if you want to get notified whenever I post a new video, then just click on that little bell thingy down, beside that subscribe button, and you'll get notified whenever I post a new video. So that's about it for me this week. See you again next time here on Champa.